Oo nga. At maraming salamat, Rhea. Thank you, Rhea. At pagdating sa mga safe na pampaingay para sa bagong taon, nandiyan ang mga makukulay na torotot. Alam nyo, Lynn, Susie, kung ako may anak, yun lang ibibigay ko eh. Imbis yung sikulon na kalason. Oo, Torotot safe na lang. yan. Tama ka dyan, Art. Kaya eto't mga na tayo sa Barangay Torotot sa Tondo, Maynila. Kasama sina Monica at Jace. Hi, good morning, guys. Good morning, Monique. Good morning, girls. Good morning, Arn. Ay, nako, alam niyo, bagay na bagay talaga itong Torotot ngayong bagong taon. Kasi nalaman ko, just last year daw, 714 cases na firecrackers-related ang naitala dito sa NCR lamang. So, this year, mas pinaigting talaga yung kampanya laban sa paggamit ng paputok. Kaya naman nga ngayong umaga, ibibida namin sa inyo ang isang way para i-celebrate at salubungan ng bagong taon na safe na safe. Yan ay ang paggamit ng Torotot. So, eto na, ipapakita namin sa inyo mga kapuso kung paano nga ba gawin itong mga Torotot na to. So, very simple lang. Nagsisimula po yan sa, of course, kailangan nila ng cardboard. At itong ginagamit nilang pattern, tulad yan, ilalapat lamang yan dito sa kanilang cardboard at pagkatapos, gugupitin na sila para magkaroon ng mga cardboard na ganito na ang hugis. At kapag ganito na ang hugis ng mga kapuso, pwede na siyang gawing cone. So, kapag naging cone na siya, parang ganito yung magiging itsura niya sa loob. There you go. Tapos babalutin na siya ng iba't ibang palamuti, like pwedeng itong gift wrapper or pwedeng lagyan ng feathers or kung ano man yung gusto nyong palamuti na ilagay dun sa kanyang Torotot. At pagkatapos, ganito na yung kanyang magiging itsura. Si Jace, I think may ginagawa ng sample na Torotot dyan. So Jace, kumusta ang paggawa ng Torotot? So bukod pa dyan sa mga designs, diba? Dito, binubutasan namin yung Torotot para ipasok yung pito. Yung pito. Ganito, yan. Tapos pagkatapos nun, lalagyan namin yung tali. Para saan? Alam mo bakit? Para saan yan? Para sa maging hat. Diba? So Multi-Torotot. correct. So hindi lang siya pampaingay. Hindi na siya paingay, pang-design pa. Pang-costume din siya ngayong bagong taon. Okay. Tama. Tapos, ano tawag dyan sa ginagawa mong Torotot, Chase? Special Torotot. Special Torotot. Special Torotot to. Bakit special Torotot? Kasi made by... By Jace Flores. By Special Torotot. Hindi naman. Ayan. So, isa ito sa mga kinds nga ng Torotot na ginagawa dito. I think ito yung tinatawag nila naggawa sa gift wrapper. Kasi nga, ayan, obviously, naka-wrap siya dyan sa gift wrapper na yan. Pagkatapos, meron ding iba't ibang Torotot pa na makikita dito. Like yung tinatawag nila na parang spiral, kung saan yung pinaka-design niya, spiral yung itsura. Tapos, meron ding gawa sa mga feathers. Ayan. At crepe paper din, meron. At of course, iba't ibang sizes din yung pwede nyo bilhin. Merong small, may medium, may large, at yung pinakamalaki na tulad nito, ayan, pag nilagay sa table, mas matangkad na yata sa akin. Mahilig ka ba sa mga Torotot? Mahilig ka sa Torotot? Mahilig ako sa Torotot. Oo, mahilig ako sa Torotot. Gusto ko ng Torotot kasi safe siyang gamitin, diba? Ayan, tapos murang-mura lamang po ito. Makakatipid kayo kaysa bumili pa kayo ng mga mamahalin na paputok, diba? Kasi 20 to 50 pesos lamang po nagre-range ang mga Torotot. O, Jace, what Siyempre can you mga say? kapuso, alam niyo ba na pwede pa rin tayo mag-enjoy na hindi nasasaktan ngayong bagong taon, di ba? Pwede pa rin safe na safe tayo. So, and speaking of that, ano yung nasa tabi mo, Trace? Ano to? Mga... Alternative ways. Yes, di ba? Kaya ako tumabi dito. And Mamaya papakita natin yan, di ba? Kung paano maging masaya, masagana, na hindi naman kailangan ng papaputok, di ba? Tuwing New Year. Yan. At ito nga, tulad nga sinabi ni Jace, papakita namin sa inyo yung mga alternative ways para i-celebrate at salubugin ang bagong taon nang hindi kailangan magpapatok at safe na safe. Ayon na rin sa kampanya ng DOH. Kaya lahat ng yan ating pag-uusapan sa pagbabalik po natin mula dito sa Tondo, Maynila. Back to studio muna. Guys. Mukhang alam ko lang Torotot kung lang. susunod ni Monica sa yung ganun. Oh, cute. Yung may mga ruffles dito. Para tumangkat siya ng konti. Oh, pwede rin. Yun. At ito, marami man legal na paputok at pailaw na binibenta. Ngayon, hindi naman lahat sanay sa pagpapaputok. That's true. Pwede pa rin niya makasugat, makasunog ng balat, o di kaya makalasot kapag nalulon. Kaya para mas safe ang inyong New Year, heto ang ilang alternatibong pampaingay. Panoorin nyo to. Roll. Kaldero. Ang masaya at inaabangang pagsapit ng bagong taon ay pwedeng salubungin ng bongga at maingay pero iwas disgrasya mula sa mga paputok. Marami kasing alternative pampaingay na hindi pa kasing mahal ng fireworks. Unang paraan, buksan ang stereo, pumili ng magandang music at magpatugtog ng malakas. Ang katumbas ng ingay na malilikha nito ay hindi kasing sakit sa tenga ng mga nakakabinging paputok. Kung kayo ay may sasakyan, pwede rin tong paandarin at bumusina ng tuloy-tuloy sa pagsapit ng alas 12. Kung may tricycle o pedicab naman, Yung ibang ginagawang nihila ng mga tricycle yung mga lata-lata sa kalsada.
Sa kusina, may mga bagay na pwede ring ipangtapat sa ingay ng mga paputok. Ang mga takip ng kaldero ay gamitin lamang na parang pombyang o kaya'y patunugin sa paghampas ng sandok o anumang matigas na bagay dito. Para sa mga chikiting na excited sumalubong sa bagong taon, ang torotot ay hindi nalalaos na pampaingay. Pero ipaalala lamang sa kanila na huwag itong patutunugin malapit sa tenga ng iba para hindi makabingi. At ang isa pang paraan para mas masaya ang New Year celebration, ang mga naipong barya sa alkansya bago ideposito sa bangko ay patunugin na animoy marakas. Tandaan mga kapuso, sa pagtatapos ng taong ito, huwag isakripisyo ang inyong kaligtasan. Salubungin ng bagong taon na kumpleto ang katawan, kumpleto ang pamilya, at pati mga ari-arian. Kaya imbes na magpaputok, mag-alternative pampaingay na lamang. Gusto ko yata yung lata na lagyan ng coins para sa mga bata, shake-shake na lang din. Type naman nila yun eh. Yung mga ginaganon-ganon lang parang marakas, di ba? Correct. Ayan. Shake. Ano mo, actually, sa totoo, ang ingay talaga ng mga yun, Teka, alagin mo lang yung alkansya mo, ha? Baka Ay, pambu... puno na eh. Ay, Pero, di na masyado maingay yun. Pero kahit yung alkansya niyo, ibabasagin, huwag din ang ganun ha. Baka Huwag na. mabasag yan. Laglag pa. Alright, ngayon naman lipat tayo, Connie and Rhea. Shake, 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 shake. Yes! Shambot lang Kahit daw. hindi ako marunong. Kaya mo yan, Mara. Yes, kapag nagsashambot, magdalgay ka ng mga barya dyan. Oh, pwede. Shambot. At tuloy pa rin po, syempre, pagbibida natin ng mga pagkain, pwedeng-pwede niyong ihanda ngayong medianoche. And this time, mga lutong may curry naman ang ating tututukan. Ako, napakasarap at napakabango niyan. Gutom na kami. Makanin lang yan. Narito po, panoorin natin. Pagdating sa usapang curry dishes, hindi lang chicken curry ang putahe na masarap lagyan na natatanging pampalasa from India and Thailand. Dahil bagay na bagay ang mga delicious recipe na aming napag-alaman para sa inyong hapagkainan. 3 klase ng curry ang inyong kailangan. The red curry nga, used for chicken and prawns. We have the green curry used for the pork and the masaman curry used for our beef. Sa pagluluto ng beef curry, ang kailangan ay Strips ng lean beef. And ito ay may peanuts, roasted peanuts. May turmeric, may gata. hiwain sa maliliit na slices ang beef at pagkatapos ay igisa ito sa bawang. Ihalo ang red curry paste and roasted peanuts. Ang kombinasyong ito ang magbibigay ng additional crunch sa beef. Sunod ay ihalo ang gata at sili and bring to a boil. Lagyan ng basil leaf. It's a symphony of flavors dahil ang roasted peanuts at ang pinong slices of beef ang lilikha ng manamis-namis na lasa kapag nahaluan ng masaman curry paste. Sa ating mga Pilipino, mahilig tayo sa gata. And ang gata kasi ay masarap haluan ng curry. Sa mga seafood lovers, patok naman ang malalaking hipon na gaya nito. Sa pagluluto ng prawn curry, igisa ang hipon gaya ng sa naunang beef curry dish. Isunod ang red curry paste at sili. Lagyan ng soy sauce. At syempre, di mawawala ang gata and turmeric powder. Sunod naman ay pork curry. Alam nyo bang mas madaling lutuin ang pork kumpara sa beef? Mas shorter yung time na, no? Yung period of time ng pagluluto. Igisa ang pork kasabay ang toasted garlic. Sabay ihalo ang green curry paste. Ihalo ang patis, talong at ang labong. Depende sa inyo kung lalagyan ito ng siling labuyo. Igisa ng kaunti at ihalo ang gata. Bring to a boil. Haluan din ng turmeric powder. Lagyan ng toasted garlic at ready na ang inyong pork curry. Ilan lang yan sa napakarami pang curry dishes. Kaya mabusisi man ang pagluluto ng mga ito, go and try ninyo para sa bagong ulam experience na kering-keri ng panlasa nyo. Diba? Not the usual handa sa medianoche. Yes. Curry naman. Favorite ko yung seafood curry. Pwede seafood kasi puro taba, Pwede. baboy, Oo, baka. parang Ngayon, maiba medyo naman. seafood naman. Lasa Sarap. yan. Hinahinay lang sa kanin. Yes. Ang mga New Year's resolution, pwede naman mag-diet next year. Next year na. Mga Feb. Pwede. Chinese New Year. January, Mare. Magbabalik po ang unang hirit dyan lang kayo. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang San Marino Candy's beloved promo is a text and web-based promo. Hundreds of thousands of entries received nationwide. And the lucky winner of 2 million pesos is from Lapu-Lapu City, Cebu. Congratulations to Miss Jocelyn Mata, as well as the 100,000 peso winners. Edna Aquino of Northern, Reynaldo Mina of South Luzon, Glendalyn Ojeda of NCR, Daniel Loreto of Visayas, and Roel Baron Rivera of Mindanao.
San Marino will surely be close to your heart. With less oil and lots of tuna. Find true love in San Marino. Isa raw akong anak sa labas. Ewan ko ba, yun lang talaga